Iglesia ni Kristo, binago ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, ay patuloy na nagbabago. Standing firm in the faith. Ang pagtatayo, pagiging matatag natin sa pananampalataya natin ay dahil sa ating relasyon kay Jesucristo. Bilang isang Kristiyano, ang isang mahalagang natutunan ko sa simbahan nung kami ay naging isang church na kung paano tanggapin si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Marami ako natutunan na mahalaga pala ang salita ng Panginoon sa buhay ng tao. Ay nagpapasalamat din ako na kasama ko yung bilas ko. Parehas kami, nasabay kami. Lumago. Patotoo lang na hindi naman namin pagustuhan pero nangyari sa buhay namin. Siguro biyaya na talaga ng Panginoon na nangyari sa aming buhay. Siyempre nagpapasalamat din ako sa pastor natin na siya ang nagbigay daan kung ako makilala ang totoong Panginoon tagapagligtas. Glory to God alone! Sa Diyos ang papuri dahil ang Diyos ang gumawa ng paraan para muli kaming makabalik sa isang simbahan na hinahanap ng puso namin. Kasi before kami magbalik sa simbahan, ang desire ng puso namin mag-asawa, kami ni Jordan, is yung isang family settings na hindi kami maiilang at sentro ang lahat ng gawain sa Panginoon, lalo na yung Word of God. At syempre, yung madala rin namin yung mga anak namin sa Panginoon, na ang Lord na yung kumilos nung time na hindi naman kami down na down, pero yung heart namin is talagang nagsisig na ng isang church. At ang Lord yung nagdala sa amin dito. Kaya sobrang thankful kami na merong Christ Covenant Church na siyang umaalala at magabay sa aming family spiritually. Bilang isang Kristiyano, napakahirap mamuhay. Lalo kung na paglabas mo ng simbahan, ang dami ng pagsubok. Pero napakabuti ng Lord dahil ganun man yung mga nangyari sa akin. May naranasan akong mga bagay na hindi kaaya o naayon sa pagiging Kristiyano eh. Hiningi ko ng tawad sa Lord. Napakabuti ng Lord din. Yung blessing niya. Hindi kahit man kailanman nagkulang o nawala. Masaya kami ng pamilya ko na naglilingkod sa Panginoon. Isa sa mga hindi ko makakalimutan ang aming panalangin kung paano namin hingin na patuloy na magamit ang aming bahay dalanginan na maging patuloy na magamit sa gawain ng Panginoon. Ngunit dumating ang pagkakataon, pagkatapos ng magtatatlong taon, inalaw ng Panginoon na ma-demolish po yung bahay-sambahan. Bilang Kristiyano, dito natin nakita na kahit isa kang mananampalataya, hindi lahat na ipapanalangin mo yes ang sagot ni Lord. Kalooban ng Panginoon na siyang magaganap talaga, walang makakapigil. Sa nangyari na to, ang mga natutunan ko, manalangin pa rin kasi yun yung inutos niya sa atin, yun yung gusto niya. Ito ay parte pa rin ng pagpupuri at pagsamba sa kanya at
Hindi tayo nakaramdam ng lungkot. Oo, meron. Pero yung magtampo, magalit sa Diyos, hindi. Kasi alam ko, merong bagay o mayroon siyang tinuturo sa atin. At siguradong mayroon siyang mas magandang bagay na nakalaan sa atin. Hindi man mga pang-material na bagay, pero yung nabuo lang tayo bilang isang simbahan, kami bilang Christ Covenant Church, napaka-laking pagpapala. Katotohanan ng buhay dito sa mundo, parang talunan. Pero alam niyo po, yun po ang nagbigay ng magandang kahulugan. Ang buhay talaga ng isang Kristiyano ay hindi nakasalalay sa mga pampisikal, pangmakamundong bagay, na kahit makaranas ng mga mahihirap at mga pagsubok, kung ikaw ay na kay Kristo, hindi yun magiging sukatan ng pagkatalo, kundi lalo pa na ang katagumpayan, hindi dahil sa aming mga sarili, kundi sa aming pagtitiwala sa Panginoon. Hindi pala dapat bumitaw sa Panginoon, hindi mas dapat umapit sa Kanya dahil siya naman ang nagbigay ng lahat ng ating natatamo sa araw-araw. Siya lang ang dapat napasalamatan sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya. Walang mabuting buhay sa isang tao kung hindi ang makilala lang ang Panginoon natin. Hindi natin pwedeng iangat ang sarili natin o anong meron sa pamumuhay natin kung hindi biyaya ng Panginoon ang dapat natin ipasalamat sa Kanya. Hindi ka niya papabayaan sa oras na ikaw ay inangginan. Hindi ka niya pababayaan mapalayo sa piling niya, lalo niyang iparanas ang pagmamahal niya. Today is 2 years anniversary CCC. Thank you, Lord, for the true gospel and spiritual growth. Tunay na mabuti ang Panginoon dahil pinagpapatuloy niya ang kanyang ministeryo dito sa Christ Covenant Church. At isa ako sa mga saksi mula noon pa man na talagang mabuti ang Panginoon. Dumaan man kami sa mga pagsubok, sa mga problema, pero hindi yun naging hadlang para magpatuloy kami sa gawain ng Panginoon. At naging saksi ako sa mga kabutihan ng Panginoon, sa mga mirakulong kanyang ginawa sa mga buhay naming lahat. Hindi man kami perpekto, marami kaming mga pagkukulang sa Kanya. Still, ang Kanyang habag, ang Kanyang grasya ay patuloy naming nararanasan sa loob ng ating simbahan. Sa panibagong taon ng Christ Covenant Church, maraming mga pinagdaanan na talagang very challenging sa buhay. Sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, iba-ibang mga problema. Lahat ng yon ay pinagkaloob ng Panginoon na mangyari upang lalong magtiwala sa ating Panginoon. Nakita namin na ang tunay na katagumpayan ng bawat isang mga mananampalataya ang magkaroon lamang ng kaligtasan sa aming mga puso, sa aming mga kaluluwa, ay ang aming tunay na katagumpayan na matatagpuan lamang kay Kristo lang. 1 Corinthians 16:13-14. Be on our guard, stand firm in the faith, be men of courage, be strong, and do everything in love. Ay walang imposible na kahit dumaan tayo sa struggles ng buhay, we can always say that we can stand firm for the Lord. And we are really stand firm in the Lord, for His glory. Nagamit po ang bawat trials ng ating buhay upang maging triumphs, upang tayo ay lalong magtiwala sa kabutihan. Salamat sa kanyang biyaya, salamat kay Jesucristo na siyang nagbigay ng daan ng buhay at katotohanan upang kaming lahat ay masabi pa rin kami ay victory in Christ. Purihin ang Panginoon.